Hello po muli, ito si Pastor Al ng Shepherd Staff, no? Pag-usapan natin why God allows trial sa ating mga buhay. Alam niyo mga kapatid, isa sa pinakamahirap na pinagdadaanan ng Kristiyano talaga ay yung pagdumadaan sa pagsubok. Minsan, hallelujah, depende yan sa ating pagtanggap. Minsan yung mga pagsubok, nagde-develop ng betterness for us, pero minsan nagde-develop ng bitterness for us. It depends kung how we perceive, kung paano natin tanggapin yung ating mga pagsubok sa buhay. Talaga naman pong napakahirap, hindi madali, talagang minsan mapapatulala ka, minsan hindi mo alam kung ano gagawin mo, nalilito ka, confused ka, but then, merong plano ang Diyos. Ano po? Kaya nga sa pag-usapan natin ngayon na why God allowed trials sa ating topic, lesson number 2, topic number 2, yung trials is develop Christian character. No, yun po yung mahalaga. Bakit ginagawa ng Diyos? Because God develop yung ating Christian character. So mga kapatid, lagi natin tandaan sabi sa scripture, mga kapatid, sa Romans chapter 5, verse 3 and 4. No, yung suffering produces perseverance, character, and character, hope. No? Ang mapupulot po natin sa mga katuruan ito is kung tinignan natin, God is more concerned, mga kapatid, with who are becoming, no, than with our comfort. Mas concerned ang Diyos kung magiging ano tayo kaysa sa comfortness natin. No? Akala ng iba kasi it's all about comfortness. Pag nasa Panginoon ka, may peace, may joy, may love. Yes, that's true. No? Pero sa time na ganun, maaaring you have comfort. Pero hindi po yan, mga kapatid. God wants us to get out on our comfort zone. No? Meron nga ako narinig na yung sculpture daw, no? Tinatanggal niya yung mga rough edges sa ginagawa niyang masterpiece. Kumaga, inilililok niya, inuukit niya yung mga rough edges para maging pure, para maging fine, para maging malinis yung kanyang sculpture na ginagawa. So, God uses same as trials, God used trials to shape us into Christ's image, Sineshape na to katulad ng para maging karakter tayong katulad ng imahe ng Panginoong Jesucristo. Ano po? So, ano nga ba yung character qualities can trials develop? No? We can ask ourselves, ano nga ba yung mga character, yung qualities na pwedeng i-develop ng mga pagsubok sa buhay natin? Of course, napakadali naman sigurong isipin. Of course, God given us a patient pag dumadaan tayo sa mga trials. Patience, humility, yung endurance, compassion, of course, most of all, trust in God. Ano po mga kapatid? At saka yung ano nga ba yung mangyayari kung ni-refuse natin matuto sa mga pagsubok. No? Napakahalaga po natin maunawaan, no? Kaya nga ba natin i-refuse yung pagsubok? No, ibig sabihin, ayaw nating harapin, ayaw nating magtiwala sa Diyos. For us, yung pagsubok, parang hindi tayo, ito yung bagay na ayaw natin magpatuloy sa buhay. No, nangyayari yan. But, pagka we are trying to avoiding ating mga trials, na mamimiss natin yung growth, no, na inilaan ng Diyos para sa atin. No? May ipuproduce kasi talaga sa atin yung mga pagsubok. No? Talagang pag dumadaan sa apoy, mga kapatid, maging matibay lang, maging matatag lang tayo, and kaya natin, mga kapatid. Sabi nga, yung pagsubok din daw, mga kapatid, is tinuturuan tayo maging dependent sa Lord. Kaya sabi nga niya, yung trials remind us that we cannot live successfully in our own strength. No? Kasi bakit? Gusto ng Diyos pag may pagsubok, magdepende talaga tayo sa Diyos. No? Naalala niyo si Peter nung naglakad sa tubig? No? Nakafocus naman siya nung una. Sabi ng Jesus Christ, halika rito, pumunta ka rito. Nakafocus siya nung una. Pero nung nawala siya sa focus, nagsimula siya lumubog. Ganun lang po mga minamahal kong kapatid. Na fix our eyes unto Jesus. No? Ano ba yung first reaction natin pagka dumadaan tayo sa mga pagsubok? During trials. Siyempre, first reaction mo pag may pagsubok, na-worry ka, fear, or trying to solve everything ourselves. Yung subukan natin. Pinag-pray natin, Lord, pinagkakatiwala ako sa iyo, pero we are trying to control the circumstances by our own. We want to trying to control the outcome of our prayer. So, hindi po maganda, mga minamahal kong kapatid. No, kailangan ipagkatiwala natin talaga sa Diyos. Ano po? Bakit, ano ba yung first response natin pagka dumadanas tayo ng mga pagsubok? Of course, prayer and trust in God.
sa wisdom ng Lord, sa kapangyarihan ng Diyos. Kasi alam nyo mga minamahal, every time we tried by God, trials reveals God's faithfulness. Nire-reveal ng Diyos yung ating katapatan sa Kanya. Kaya nga sabi niya sa Deuteronomy chapter 31 verse 6, He will never leave you nor forsake you. Marami pong believer nagte-testify sila na experience nila ang Diyos, yung presensya ng Diyos. Mas marami sa kanila na experience nila ang Diyos dun sa seasons na talagang nasugatan, nasaktan at nahirapan sila. And kaya nga when you have felt God help during a difficult season, no? Yung pala, no? Kaya kung nakakaramdam tayo ng tulong during difficult season, ibig sabihin nun, God is with us. Minsan hindi naman natin maramdaman ng Diyos, especially pag nasa pagsubok tayo. But then we have to, alam nyo, sabi nga sa eskwelahan, pagkatahimik ang teacher, may exam. No? Hindi mo alam kung saan pumupeso si ma'am. Minsan nasa likod lang. Minsan lumalabas pero nakasilip. And may tanong ako, how does remembering God's past faithfulness help us today? Paano natin naaalala yung tulong ng Diyos sa mga nakaraan? Natulungan tayo ngayon. Kaya nga, sabi ng mga magulang, ayokong pagdaanan ng mga anak ko yung pinagdaanan ko nung bata pa ako. Mali po yun mga kapatid. Alam niyo yung mga pinagdaanan natin noon, ng mga magulang noon, yun nga yung nagpatibay sa kanila eh. Pangit man yun, pero yun ang nagpatibay sa kanila. It builds confidence na maalala natin na matulungan ulit tayo, na natulungan tayo ng Diyos, na nagtagumpay tayo. Yun lang po mga minamahal kong kapatid. Nawa po may napulot tayo sa ating topic for today sa ating podcast. Muli po si Pastor Alan Shepherd. Stop. God bless you all po.